Ihambalos Multimedia Channel, IMC, kakampi ng mga naaapi, kaaway ng mga umaapi. Ihambalos ang kaaway ng sambayanan, ngunit bigyan ng pagkilala ang mga manggagawa ng kabutihan. Basta may mahalagang isyu, hihimayin at bibigyan ng opinyon ng Ihambalos Multimedia Channel, IMC. Halina't panurin ang isa na naman edisyon na ating bibigyan ng sapat na paghimay. Narito ang inyong kabalitaan, si Mr. Oragon ng Bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kabalitaan. Maulan po gabi sa inyong lahat. Dito po sa Bicol, maulan. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, January 27, 2021. Ang Ihambalos Multimedia Channel issue ngayon po na gabi ay tungkol po doon sa update sa pagkamatay ni Christine Dacera diyan sa City Garden Grand Hotel sa Makati City. Ito po yung pangalawang autopsy report na ginawa ng ating crime laboratory diyan po sa Camp Crame. Matatandaan po ninyo, noong unang autopsy report po ay tinalakay po natin iyon dito sa ating channel. Na mayroon pong issue. Autopsy report of Christine Dacera's body is 96% accurate. Yun po yung issue natin noon. Dated January 10, 2021. Yun po yung ipinalabas ko sa live na kung saan gumawa po tayo ng analysis tungkol po doon sa first autopsy report ni Christine Dacera. Ngayon po, sa gabing ito, yung pangalawang autopsy report naman ang ating hihimayin. Yung pong unang autopsy report ipinalabas po noong Enero 5, 2021. The cadaver of Miss Christine Dacera was examined by Police Major Michael Nick Sarmiento, isa pong doktor. Isa po siyang medical legal officer. Nakatalaga po siya sa Southern Police District Crime Laboratory Office, Camp Ricardo R. Papa, Bicutan, Taguig City. Ngayon po, nagpalabas na ang crime laboratory ng kanilang pangalawang report. Sapagkat yung kampo ni Miss Dacera ay nag-request ng January 11, 2021. At ngayon po, ipinalabas na po yung result nito. January 25, 2021. Dito po natin makikita at ma-analyze ang lahat ng pangyayari kung totoo po bang may foul play na naganap sa pagkamatay ni Miss Christine Dacera diyan po sa City Garden Grand Hotel in Makati City. Ito po ay nilagdaan. The cadaver of Miss Christine Dacera of the second autopsy report was examined by Joseph C. Palmero, isa pong doktor na pulis. Siya po ay Police Lieutenant Colonel, Medical Legal Officer.
doon po sa Camp Crame, Quezon City. Ngayon po, yung unang autopsy report, hindi po ako nagkamali sa aking opinion na ang nangyari po dyan sa hotel sa Makati City ay wala pong kinalaman doon sa sinasabi ng Campo Dasira na mayroon rape or rape with homicide na tinatawag. Hindi po tungkol po sa mga contusions, abrasion ang ikinamatay po ni Dasira. Ngayon po yung report na ito nagbigay liwanag sa lahat, sa atin, sa taong bayan, kung ano po talaga ang nangyari sa loob ng City Garden Grand Hotel diyan po sa Makati. Ito pong report na ito, certified true copy of the original document. Pumunta po tayo sa significant autopsy findings sa naturang report. Dito po, makikita po natin na mayroon abnormalidad sa kanyang puso. Yung bigat po ng kanyang puso ay hindi po sa normal. Ito po ay tumitimbang na 500 grams. Samantala, yung normal na puso, yung bigat po, ay tumitimbang lamang ng 300 grams. Kaya po mayroong 200 grams na paglaki sa kanyang puso. Ito po yung findings ni Dr. Palmero, yung pangalawang medical legal officer na sumuri po sa katawan ni Miss Christine Dasera. Ngayon po, at the dorsal portion of the said report, makikita po natin at mababasa yung aneurysm is a defect in the arterial blood vessel wall causing dilatation. Yung dilatation po ay other term of aneurysm. Nagkaroon po ng defect yung kanyang arterial blood vessel. Ang dilatation po ay ibig sabihin, nag-expand, lumaki, para pong isang balon kung atin pong a-applyan ng hangin. Mayroon pong pressure. Kapag po ay hindi na kaya ng balon, yung pressure ng hangin na pumapasok, siya po ay puputok. Ganun po ang nangyari dito po sa kay Christine Dasera. Isa pa po na pointers. Ito pong aneurysm ay talagang makikita po kadalasan sa mga matatanda dahil po sa tinatawag na atherosclerosis. Ito pong atherosclerosis ay isang pagkapal, thickening, hardening, and loss of elasticity of the walls of arteries gradually restricts the blood flow to one's organs. Dahil po sa matanda na, nagkakaroon po ng pagkapal, pagtigas, at mahina na yung elasticity. Yung para pong goma, yung pag ginanon mo, sumasabay. Elastic po. Kaya po,
nagkakausa po yan ng pagbagal ng flow ng ating dugo sa isang organ. Ito po ay napaka-delikado na sitwasyon. Dito po madalas may namamatay sapagkat kapag hindi na po tuloy-tuloy yung pag-agos ng ating dugo at nabara, yan na po ay magkukos ng death ng isang tao. Kaya po, prone na po sila sa aneurysm. Ngunit, sabi po dito sa report, mayroon din po mga cases na hindi po associated with this kind of medical disorder, but due to other factors. It occurs when an artery's wall weakens and causes an abnormal bulge. This bulge can rupture and cause internal bleeding. Ano po yung abnormal bulge? Ito po yung paglaki, yung swelling na tinatawag sa ating artery. Kaya po kapag tayo ay mahina yung artery wall natin, magkakausa po yan ng abnormal na paglaki, yung swelling ng artery. Yun pong paglaking iyon can cause to rupture and eventually magkaroon po tayo ng internal bleeding. Kaya po itong nangyari kay Christine Dacera ay masasabi po natin na hindi po unusual. Katulad po sa sinaad ni Dr. Raquel Fortun, isa pong forensic pathologist, na katakataka po daw na ang isang bata pa ay magkaroon ng aneurysm. Dito po pinatunayan ng ating pong medical legal officer na hindi po katakataka na magkaroon po ang isang bata na sakit na aneurysm. Isa pa po na ating pong didiinan sa report na ito. The moment, sabi po rito, the moment there was a tear in the aorta, blood loss will occur and patient is expected to feel various symptoms like weakness, nausea, and diaphoresis. Ito pong tatlong symptoms na ito ay kinakitaan kay Christine Dacera doon po sa loob ng CR sa room 2209 sa naturang hotel. Ito pong symptoms, kapag napunit daw yung aorta, yung mga symptoms katulad po ng paghihina, yung nausea. Ano po yung nausea? Ito po yung pagkahilo at vomiting na tinatawag. Kaya po, sabi po ng mga witnesses, yung kanyang mga kasama doon sa loob ng kwarto, lagi po siyang nandoon sa CR, sumusuka, naghihina. Ngayon, nagkakaroon pa ng sinasabing diaphoresis. Ito po yung sweating, yung pagpapawis ng kanyang katawan. Ito na po yung mga sintomas na si Christine Dacera ay nagkaroon na ng aneurysm. Sabi pa po rito, the loss of blood due to the ruptured aorta killed her within few hours. Pagkatapos daw noon, in a few hours, yun po ang kinamatay niya. Karagdagan pa po, na dilatation daw, na nangyari po kay
Miss Christine Dacera is a chronic condition and was present long before she died. Ibig pong sabihin, matagal na po pala ito na kinikimkim niya na sakit. Bago pa siya mamatay, talagang ito na. Mayroon na siyang ganitong uri ng sakit. Sabi pa, if she did not die that fateful night, she will still die in any scenario that presents in an activity that will increase her blood pressure strong enough to tear that aneurysm. Kahit po daw hindi siya namatay doon mismo sa pagkakataong iyon, mayroon pong mga ibang senaryo na pwede po siyang mamatay na magti-trigger po ng pagtaas ng kanyang blood pressure upang pumutok po yung kanyang aorta. Ngayon po, dumako naman po tayo sa kanyang manner of death. Dito pa rin po sa ating autopsy report number 2. Ngayon po, sinasabi ni Dr. Palmero, ruled out na po yung kasong homicide. Gayon din po yung kasong rape sa mga akusado. Kasi po daw, ano po yung kanyang dahilan dito? Because the aortic aneurysm is considered a medical condition. Dahil po daw, ang aortic aneurysm ay isang kinukonsidera na isang medical na kondisyon. Hindi po isang kondisyon na isang krimen. Opo, wala pong krimen. Ganun din po, yung rape daw. Yung drug overdose will not result to the development of aneurysm. Hindi po daw makaka-develop ang rape or drug overdose ng tinatawag na sakit na aneurysm. Kaya po, ito pong mga issue tungkol po sa drugs and alcohol ay sinasaad po rito moot in academic na po daw, sapagkat nalunasan na yung ikinamatay ni Christine Dacera, which is the so-called ruptured aortic aneurysm. Kaya po wala na po doon sa issue yung droga, yung alcohol. Kaya po tinatawag na moot in academic. Wala na pong dapat na lunasan legal, sapagkat nalunasan na po. Ngayon po, sa conclusion po ng ating medical legal officer na si Dr. Joseph C. Palmero, Police Lieutenant Colonel ng ating pong medical legal sa Camp Crame, Quezon City. Ang sinasad po niya, ang manner of death ni Christine Dacera ay natural. Ngayon po, yung underlying cause of death niya, yung fundamental cause of death ni Miss Christine Dacera ay ruptured aortic aneurysm. Katulad po doon sa findings ni Dr. Sarmiento nung unang autopsy report na ginawa. Pagkatapos po nung pagputok ng aorta ni Miss Christine Dacera, nag-cause po ito ng hypovolemic shock. Ano po ito? Ito po yung sobrang
pagkawala ng fluid o dugo sa ating katawan. Pagputok po nung aorta, nagkausa po yun ng sobrang pagkawala ng dugo sa kanyang katawan. Yun po ang tinatawag na antecedent cause of death. Pagkatapos po nun, nung sobra ng pagkawala ng kanyang dugo, siyempre po, ang sunod po, magkakaroon na po siya ng cardiopulmonary arrest. Iyon na po ang tinatawag natin na immediate cause of death. Ito po ay sa ating mga kababayan, yung wala pong alam sa medical term, ito po yung pagtigil ng aktibidad ng ating puso. Yung totally, wala na pong aktibidad, wala na pong pump. Hindi na po nagpa-pump ang ating puso. Kaya po siya ay namatay. Second autopsy report. Malaga po ito. Ito na po yung ating sinasabi na ang pangalawang report na ito magbibigay tuldok sa issue doon po sa hotel. Ibig sabihin po, wala na pong kaso yung 11 na mga akusado. Ngunit po, sa latest report, ngayon, sinasaad pa po ng Campo de Sera, iginigiit po nila na mayroon po talagang krimen na naganap doon po sa Rome 2209. Ayaw po nilang paniwalaan yung resulta na naman ng second autopsy. Sa sinasaad po sa konklusyon sa report na ito, wala po tayong nababasa o mababasa na ang ikinamatay po ni Miss Christine de Sera ay dahil sa homicide, rape, contusions, at abrasion. Wala po. Kaya po, malinaw po sa sikat ng araw na wala pong krimen na naganap sa loob ng hotel. Diyan po sa Makati City. Kaya po yung 11 akusado exonerated na po sa kanilang kaso. Yung kanila pong kaso, rape with homicide. Complex crime po yan. Ayun po, wala na. Dahil po sa ipinalabas na autopsy report, doon po sa Camp Crame, yung national headquarters ng PNP, na pinamumunuan po ni Police Lieutenant Colonel Joseph C. Palmero, MD, Medical Legal Officer. Dahil po sa kanya, nalinawan po ang taong bayan. Nalinawan po ang Campo de Sera, ang kampo ng mga akusado. Sana irespeto po ang result na ito, ang report na ito ng Campo de Sera. Kasi po, kapag hindi po ito nirespeto o inako ng kampo, gugulo ang pangyayari. Gagawa po naman sila ng ibang kaso doon sa 11 na akusado. Baka po yung ikakaso naman po nila, act of lasciviousness. Kasi po wala nang rape. Ito na lang ang natitirang option na kaso. Sana tumigil na yung Campo de Sera, sapagkat yung evidence na tinatawag po natin ay nagsalita na.
Hindi po ito nagsisinungaling. Ito po'y pawang katotohanan lamang. Sabi po ng kanyang magulang na si Mrs. Sharon Dacera, ang sabi po, nagkakaroon po ng routinary check-up, medical check-up itong si Christine. Ngunit po, mali. Mali po yung kanyang sinasabi. Sapagkat kung talaga nagkakaroon po ng routinary medical check-up itong si Miss Christine Dacera, makikita po ng doktor na unti-unti pong lumalaki yung kanyang puso. Totoo po yung aking opinion, yung nakaraang live ko, na there was no crime transpired in that hotel. Totoo po, wala po talagang krimen. Makikita po ninyo yung CCTV footages. Malinaw po na walang krimen. Ito po'y isang sakit na tinatawag din po na silent time bomb. Hindi po natin alam kung kailan puputok ang isang pinakamalaking ugat dyan sa ating pong puso. Sabi ko po nung una kong live, kapag lumabas po itong second autopsy report, mas mapapahiya po ang kampo ni Miss Christine Dacera. Dahil po, yung unang report na kinukontista po nila, kung ano po ang kinamatay, ganon din po yung lumabas sa pangalawang report. Ibig sabihin, totoo, genuine po ito. Itong unang report nito. Ngayon po, masasabi na natin, para sa akin, sa aking opinion, ito pong kasong ito ay isa ng case closed. Nalaman na natin na walang krimen na naganap. Ito po'y isa lamang na natural na pagkamatay. Dahil po sa sakit na aneurysm. Ang totoo po talaga, the evidence will never lie. Ebidensya yung kanyang mga organs, sinuri ng medical legal officer diyan po sa Camp Crame. Ngayon, lumabas ang totoo. Maraming salamat po sa muli. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Mr. Uragon ng Bayan.